sa kabila ng mga nakalipas na araw, sa mga sakit na naranasan, ay sabi ko, isa ano ng Panginoon sa ating buhay, ang mga pagsubok, but still na sa kabila ng mga nangyayari is sa Diyos tayo manangan, na hindi tayo lumalayo. Kasi minsan feeling natin pinabayaan pa tayo ng Diyos. But no, sometimes naman nangyayari sa atin, mga trials man yan, kay Choy, still na nakikita natin na buhay ang Diyos na kumikilos. Kasi kung wala na ang mga yan, hindi mo na mapipil yung presensya ng Diyos sa ating buhay. Almost ilang araw akong hindi makalakad. Nakakalakad but hindi straight. Makalakad ka man, malayo na yung bumaba ako siguro, hirap bumaba. Hanggang sa taas lang talaga ako, sa bahay lang. Tapos pag hihiga ako, hindi ako diretso higa. Kailangan hahanapin ko yung position para makahiga. But salamat dahil sa lahat ng mga bagay is andun pa rin yung kalakasan, nandun pa rin yung ating buhay na pinapagamit ng Panginoon. And salamat dahil sa kabila ng mga bagay na yon is sabi ng asawa ko, ang dami nating bayaran eh. Sabi ko, tiwala ka lang, nandiyan may Diyos tayong, meron tayong Diyos na sometimes na may mga pagsubok, nandiyan siya. Alam natin na pupunuan niya yung mga pangailangan natin. And yun nga, sa katagalan, ayun, lumubo but still pa rin naman, manage pa naman. Hindi pa naman maibibigay sa kagaya ninyo, delinquente. So yun, salamat ako sa amin, sa mga bata, kasi ngayon is may mga exam. I hope na andun yung pagkilos ng Panginoon sa kanilang mga buhay. At bago tayo dumako sa ating topic, nais ko munang buksan ninyo ang iyong mga Biblia. Wala pala akong sa 1 Peter chapter 5, verse 6 to 9. Tayo po tayo. 1 Peter 5, verse 6. Sabi dito, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang iyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Maging handa kayo sa pagbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umaatungol at ali-aligid na naghahanap ng masisila. Na verse 9, huwag kayong matakot sa Kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Let's pray. Panginoon, salamat po muli sa pagkakataon na ito na kami ay makapag-aral ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sa maikling mensahe na aming matututunan. Nawa, Panginoon, open our heart and mind na tanggapin ang mga bagay na ito at maging silbing aral sa aming buhay. At tulungan kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, na siyang patuloy na magpaalala sa amin at magturo ng mga bagay na nagmumula sa iyo, Panginoon. Mga katuruan na kung saan hindi amin pansariling kaalaman, bagkus nanggagaling sa iyong salita. At nawa, Panginoon, na kami ay linisin mo sa aming pagkakamali upang maging karapat-dapat kami sa pagtanggap ng iyong biyaya sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat. In Jesus' name I pray. Amen. Okay? Sabi dito,
Ito yung sulat ni Paul sa nabasa ko is mga mananampalataya sa Asia Minor. Hindi ko alam kung saan na ngayon yan. Asia Minor. Na kung saan sila ay may mga pagsubok dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. So itong mga tao na to na mga hindi Israelites, nasa Asia Minor sila, pinapaalalahanan sila ni Paul. Sinulatan ni Paul, lagi tayo kay Paul, kay Peter naman tayo ngayon. Sinulatan sila ni Peter na dahil nga sa kanilang situation na nararanasan sa atin sa kasalukuyan, hindi naman ganun kalala na mayroong pinapatay, di ba? Mayroong kinukutya ka sa harap, sa labas, pagka nalaman nila na mananampalataya ka kay Kristo. So yun, but meron pa naman sa atin mga persecution na nangyayari. Even pag nakagaya ka kay Choi, na nasa school, hindi ka in sa kanila pag hindi ka nagmumura, hindi ka in sa kanila pag hindi ka nagkokopya, di ba? Hindi ka nagpapakopya. Kailangan vice versa. Kung nangungopya, may nagpapakopya. So pag mga ganyang sitwasyon, may mga tao na ang feeling nila is your righteousness. Ikaw yung pinakamatino na tao. Parang ikaw na yung pinakabanal sa tingin nila. But, God is always nakikita yan sa ating buhay. Sabi nga sa kanyang salita na ang lahat ng ginagawa natin pagpapagal is merong reward sa kanya pag tayo ay nananatili at nagiging tapat. Kasi minsan maraming mananampalataya na para maging in sa mundo, para makasama ka. Kasi ang nagiging feel nila is outside sa community pagka hindi mo ginagawa yung mga bagay na yon. But dapat nananatili tayo doon sa ating pinangahawakan or sa ating pananampalataya. Okay? Pinaalalahanan sila na huwag panghinaan ng loob. Wala akong salamin, hindi ko masyadong maano. At magpakatatag sa kanilang pananampalataya sapagkat ang lahat ng ito ay may gantimpala sa araw na mahayag ang ating Panginoong Hesus. Kaya pagdating dito sa chapter 5, sabi sa kanila ni Peter na maging handa sa anumang mangyayari sa pangalan ng saglit. Sabi sa chapter 5 na maging handa sa anumang mangyari at pangalagaan ang bawat isa. Okay? Kaya nga, sabi sa chapter 1 hanggang chapter 5, kung makikita natin dyan, na pinakikiusapan niya ang mga matatagal ng mananampalataya na pangalagaan ang kawan ni Kristo upang hindi sila matalo ng kanilang kaaway. Sino ba yung ang binanggit niya dito is mga elder. Sabi, mga matatanda lang. So, absuelto kaming mga young people. Oo. Sila Kuya Peter, sila Kuya Lando. Sila Nanay Nima. No. But still, ibig sabihin is hindi lang doon sa mga physical na kalagayan na elder, but kalagayan kung gaano kakatagal ng mananampalataya. I hope na hindi ka na inaalagaan, bagkus ikaw na yung nag-aalaga. And hindi lang physical na matured, but spiritually matured, na tinutukoy ni Peter upang bantayan ang ating itong congregation na ito, kawan ni Kristo.
So minsan, katulad din sa nangyari sa atin, hindi naman lingid sa ating kaalaman since before na sila nanay, sila ninyo, sila yung talagang, sila Kuya Peters, Kuya Lando, sila talaga yung nakakaalam. Kasi sila yung pasimuno dito eh. Sila yung nakakaalam since nung una pa man na ito yung kalagayan ng church natin. Merong darating na pastor, tapos may aalis, may darating na naman na pastor, aalis. So hanggang sa dumating sa kasalukuyan na nakita natin. Then sa akin din, pasalamat ako kasi bago nawala si Pastor Ronnie is napid kami, naturuan kami. So kung paano ang doktrina ng isang Baptist na ituro sa amin yung Baptist Distinctive, although hindi naman dong kagaya kay Pastor Nabli na masyadong malalim. Ang naituro lang sa amin is, yun nga, susundan mo yung Baptist Distinctive na yun yung ating, kahit saan ka magpunta, kahit na anong church mapasukan mo, anong doktrina ang ibigay sa iyo, hindi ka malilihis kasi meron kang sinusundan. Pag sinabi yung Baptist, dapat sa ating mga mananampalataya, dapat kabisado natin yun. Lalo na kung matagal ka na sa iglesyang kinaaniban mo, dapat memorize mo na yon. Ano bang kahulugan ng Baptist na yon? Para pagdating mo sa mayroon mang lumapit sa iyo, may doktrinang ihain sa iyo. Ano sabi ni Deacon Bigo? Si Dr. Bigo na, di ba? Bigo, nasabi niya, huwag mo nang i-entertain. Pag may dumating sa yung alam mo nang meron kang doktrina na pinanghawakan through the Bible, ba't mo pa i-entertain? Alam mo nang mali, huwag mo nang i-entertain. Kasi ang mangyayari niyan, magtatalo yan sa isip mo, sa puso mo, madideceive ka niyan. But kung alam mo yung doktrina natin, ano bang doktrina natin? Bible authority. O pag pinigyan ka ng ibang verse or ibang salita na hindi nagagaling sa Bible, ano na yun? Labas na yun. Hindi na naangkop doon sa pinaniniwalaan natin. Okay? Kaya si Peter, sabi niya dito sa mga mananampalataya sa Asia Minor, kung tawagin, ano na ba ito ngayon, Pastor? Turkey. O yung malapit sa bandang taas yun ng Israel. Na sinasabi nila sa kanila na ano man ang mangyari, ano man ang kalagayan nyo dyan, still, na manatili kayo sa kung ano man yung pinaniniwalaan at pinananampalatayaan. So, tingnan muna natin, sino ba si Peter na upang sabihin sa kanila, sabihan tayo, even sa kasalukuyan, na pinag-aaralan natin yung kanyang mga sinulat. Sino ba si Peter? Para ating paniwalaan at ating sundan. Number 1, siya ay disciple ni Kristo. Siya mismo ay face-to-face nakita si Jesus Christ. Si Kristo mismo yung kanilang teacher. Ano pa? Siya mismo yung nung time na nagkaroon ng struggle, naranasan niya yung tumalikod sa Panginoon, but sa biyaya ng Panginoon is siya ay bumalik. Di ba? And then, siya ay may direktang utos na alagaan ang kawan ng Diyos. Meron siyang direktang utos ang Panginoon na inutos sa kanya. Ano sabi sa kanya? Nung tatlong beses, di ba, tumilak ang manok. Din 3 beses din siyang dininay ang Panginoon. And then, 3 beses siyang nirebuke ng Panginoon. Ano sabi sa kanya? Sa huli, alagaan mo ang kawan. Pakainin mo ang kawan.
So, si Peter hindi lang apostle, siya rin ay may direktang utos sa Panginoon. Pangatlo, sa kanya mismo, nireveal ng Diyos ang plano at ang pangako sa ating mga mananampalataya. So, ibig sabihin, si Peter, hindi lang si Paul, kasi minsan lagi yung napipreach, lagi si Paul. Ngayon, lumipat ako kay Peter. Nasanay na yung bibig ko kay Paul. So, makikita natin kay Peter na nandun yung kanyang pananampalatayang sumasabi natin na pure and puspos ng banal na Espiritu. Nung siya ay nag-preach, di ba? Ilan yung tumanggap? May nakagawa na kayo. Ilan yung naidagdag sa iglesia? 3,000? Unang preaching niya. And masasabi natin na yung sulat ni Peter is merong basihan na dapat natin malaman na hindi lang to kanyang haka-haka, bagkus ito ay nagmumula sa knowledge ng Panginoon. So bilang mananampalataya, nais ng Diyos na tayo ay manatili sa Kanya sa kabila ng mga pagsubok na ating nararanasan. So paano tayo mananatili? So minsan, ito yung question sa ating buhay. Kasi may mga mananampalataya na after natanggapin ng Panginoong Hesukristo, babalik sa church, ilang buwan, nawawala. Meron namang dumarating, sana nawawala. So, nandun yung kanilang pagtanggap sa Panginoon, nandun yung kanilang maybe, narinig nila na nadala sila ng emotion, but after, wala. Kasi minsan, kagaya ng kanta, may mga kanta na mapapaluha ka, di ba? Pero after, wala na. Para na siyang usok na nawala na. So, paano ba tayo mananatili sa ating pananampalataya? Number 1, sinabi niya dito sa verse 6, kung makikita natin, is pasakop kay Kristo. Sabi sa chapter 5, verse 6, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. So maraming mananampalataya na mapapansin natin kung paano sila mamuhay, kung paano sila magpasakop sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi pag sinabi nating magpasakop, hindi lang po yan, nandito ka na sa loob ng church, nagpasakop na ako eh. Kaya nga nasa loob na ako ng church. Nandito na ako nagsisimba, hindi na sa labas, hindi na sa kabila. But no, even doon sa espiritu ng ating pamumuhay, kung paano ka magpasakop sa ating Panginoon, even doon sa nag-i-exam ng mga bata, nangungupya, nagsisinungaling, no? Sa atin, sa mga nagtatrabaho, minsan, naniniglik natin kung paano tayo magpasakop sa Panginoon. Dapat lahat ng aspeto ng ating buhay, ano man ang ating ginagawa, sabi nga sa verse is, ano man ang ating iniinom, tayo may kumakain, do it for the glory of God. So dapat bawat aspeto ng ating ginagawa is napapapurihan yung ating Panginoon at hindi ang ating mga sarili. Minsan, sa loob ng iglesia, mahirap no pagka naghahalo-halo yung naranasan natin. Naghahalo-halo yung doktrina. May doktrinang fundamental, may doktrinang Bible Bap, at may doktrinang sila dati. So pagka nagsama-sama, iisang espiritu, but may kanya-kanyang kagustuhan.
Meron tayong, ito yung gusto ko. Pero ano ba sinasabi ng Panginoon? Yung ba ang kagustuhan ng Panginoon? O sarili lang natin inaano natin, ang gusto masunod? So, sa pagpapasakop kay Kristo, hindi lang doon sa mga bagay na major, doon sa mga minor is ako nang masusunod. Kaya nga dapat sa upuan ng hari, dapat si Kristo ang nakaupo, hindi tayo, hindi ang ating sarili. Kasi siya dapat yung nasusunod sa atin. Pero minsan, skip muna tayo. Wala naman nakakakita eh. Wala naman akong kasamang mananampalataya. Di ba? Sa trabaho natin. Shot muna tayo. Di, Kristiyano ako eh. Di, kalimutan mo muna yun. Wala namang pastor dito eh. Naalala ko yung katrabaho kong ayun si Marlon. Pumunta kami doon sa may tindahan. Ano daw yun? Tawag dito ay incident. Bumili ng alak. Sabi, itago nyo lang, baka may makakita. So, pwede ba yun? Pwede kang magbinta, basta't walang nakakakita. Tapos doon sa bahay nila, hindi naka-display. Nasa ilalim para hindi makita. So, nasaan yung pananampalataya natin? Nasaan yung pagpapasakop natin sa ating Panginoon? Siyempre, imbis na makitaan ka ng maayos na pamumuhay, hindi. Kasi ikaw mismo, basta itago nyo lang. Yun ang sabi sa amin. Basta itago nyo lang. Huwag nyo lang ipapakita dyan sa daan. Kasi may nagmamasid daw sa kanila. So, sa atin, sino man nagmamasid sa atin? Ministro ba natin? Pastor ba natin? O co-church ba natin? But sabi dito, malinaw. Even, church member natin, matatagal. Hindi lang matatagal, matatagal sa pananampalataya. Inutusan ni Paul, ni Peter, bantayan ang bawat isa. Si Choy, babantayan kita, Choy. Huwag kang mag-alala. Si nanay, babantayan ako ni nanay. Titingnan ni nanay yung buhay ko. Hindi lang sabihin na chismosa si nanay sa buhay ko. No. Sapagkat merong utos ang Panginoon. Pangalagaan nyo ang bawat isa. Nakikita mo yung kapatid mo na mahuhulog na, nagkakasala na, titingnan mo lang ba? Okay lang yan, buhay niya yan eh. No. And din sa atin, na may ginagawa, huwag kang magtampo. Part yan para lumago ka, para mag-matured ka. Okay? Pangalawa, sabi sa chapter, verse 7, pagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ipagkatiwala. Ito yung madalas na sinishare ko sa aking mga kasama na paano ka, hindi naman sila mananampalataya. Tapos pinapakita ko lang kung paano ako mamuhay or paano ako magtiwala sa Panginoon, especially sa aming trabaho. Kasi paglabas namin ng bahay, hindi namin alam eh. Di ba? Hindi lingid sa inyo kaalaman, nabangga yung aking sasakyan. Hindi ko alam yon na mangyayari anong bagay na yun sa araw na yon. Kasi kung alam ko yon, hindi na ako lalabas. Hindi na ako babiyahe. Kasi mababangga yung sasakyan ko, pero hindi eh. But, sa Diyos mo ipagkatiwala ang lahat. May mga nangyayaring bagay na hindi natin inaasahan, but it's the purpose of Panginoon. Ang nakita kong purpose ng Panginoon is to trust, magtiwala talaga. Kasi halos isang buwan akong walang biyahe. Kasi simula nung nabangga, nakabiyahe man ng konti, sumakit naman yung paa ko, itong tagiliran. So ilang week din yun, 2 weeks din yun walang So parang 4 na week. Kaya talaga,
But sa biyaya ng Panginoon lang naman tayo nangahawak eh. So sa Kanya naman binigay niya mga bagay na yan, so siya yung magpupuno ng mga pangailangan yan. Ang sa atin lang is, maging tapat lang tayo sa Kanya. Okay? Pagkatiwala, minsan, may mga tao na kahit mananampalataya na ultimo yung buhay nila gustong panghawakan. Na gustong hawak nila, buhay ko to eh. Di ba? Huwag niyo akong pakialaman, buhay ko to eh. Narinig niyo na ba yon? Nakakalungkot na yung salitang yan, naririnig mo sa kapwa mo mananampalataya. Di, buhay namin to eh. Kung saan kami, kung gusto namin, doon kami. No, hindi natin hawak yung buhay natin. Yung Panginoon ang nagbigay sa atin yan, pinahiram lang sa atin yan. Anytime, pwede niyang kuhain yan. Kung hindi natin ginagamit sa tama. Di ba? Lalo na kung patuloy kang lumalangoy pa sa pagkakasala. So nakakalungkot, minsan, na makikita natin sa ating mga kapwa Kristiyano na naandun yung kanilang pagsalungat sa nais ng Panginoon. And then, minsan, ito pa, sabi ko sa kanila, di ba pag umaalis kami ng bahay, hindi namin alam kung magkano kikitain namin sa buong maghapon. Sa mga pumapasok, kay Lelen, kay Loida, kay Ate Aida, kay Arnel, pag nagtrabaho sila, alam nila kung magkano kikitain nila sa maghapon na yon o sa araw na yon. Kasi alam na nila yung sahod nila eh. Kami hindi. Pag lumabas kami ng bahay, di namin alam. Kaya only trust to God na ibigay niya yung pangangailangan natin sa pang-araw-araw. At naniniwala ako na yung ipinagkakaloob niya is yun yung sapat. Yun yung sapat na para sa araw na ito, sa ating pangangailangan. Kasi sabi nga ng katrabaho ko, pag ang tao daw nagigipit, ano daw? Ha? Hindi. Sa Bombay kumakapit. Kasi sure mo lang pera doon eh. Di ba? Mahirap, meron pa ba tayong mga kapatiran dito na lumalapit sa Bombay? So, na makita mo Kristiyano, nangungutang sa Bombay. Hindi naman masamang mangutang, pero, kung hindi naman kailangan, kasi sabi nila, pagka umutang ka daw sa Bombay, hindi ka na nakakaalis. Kasi dinadasalan yung pera na may sumpa. Gusto nga subukan eh. Kung talagang meron eh. Kung tatalab sa akin yung sumpa nila eh. Kasi dinadala daw sa templo yan eh. Tapos dadasalan para hindi ka na makaalis. Okay? Pagkatiwala. Nawa ang bawat aspeto ng ating buhay is i-entrust natin sa Panginoon. Buhay man niyang, kalusugan, etc. Sapagkat siya lang ang nakakaalam ng bukas. At hindi tayo pwedeng manguna sa kanyang kalooban. Third, sabi sa verse 8, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang isang umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. Tama ba to? So, number 3 is laging handa. Even doon sa akala mo na spiritual, mataas spirituality mo. Ang trabaho ng kaaway natin is 24/7. Umaali-aligid sa iyo yan. Nung ako hindi pa mananampalataya, hindi ko naman siya nararamdaman eh. Napapansin nyo? Nung hindi ako mananampalataya, parang okay lang mandaya. Di ba? Parang masaya ka pa nga eh. Parang masaya ka pa na nakapandaya ka. Di ba? Danas ko yan eh, nung hindi ako mananampalataya.
Tapos, pagka nakapagnakaw ako, kasi talamak ang nakawan sa office eh, yung mga tanso, pag nagbinta ng tanso, lagi na silang bibinta ng tanso eh. Pag nakabinta ng tanso, ang saya namin kasi daming pagkain, daming inumin, tapos may mga pera pa yan, hati-hati pa yan. Masaya pa kapag nagnakaw ka. Pero ngayon, parang nung nandun pa ako sa office, ganun pa rin. Nagnanakaw pa rin sila. Umiiwas na ako. Minsan, napapasubo kasi ako yung kasama ng driver. Pero grabe yung kaba ko. Nung sabi na ibababa daw namin yung 200 kilos na tanso, kinocompute ko magkano yun? 200 kilos. Halos 6 na sako yata. Kasi mabigat eh. Nasa 6 na sako. Sabi ko, paano ko kaya ito bubuhatin ko pa. Tapos baka may makakita sa akin, napicturean ako, yari ako. Viral pa ako sa Facebook. Ang hirap gumawa ng mali. Talaga grabe yung kaba ko. Pati tainga ko, umiinit na eh. Buti na lang, pasalamat talaga ko kasi ang Panginoon natin is kumikilos talaga sa ating buhay. Meron siyang paraan na gagamitin para maiwas ka doon sa mga bagay na ikakapahamak mo. Dumating yung operation manager, nakita na sinampa na sa truck yung tanso. Sabi niya sa akin, may gate pass ba yan? May ba yan? Pull out slip? Sabi ko, kumpleto naman sir. O sige, ipadlock mo tapos ibigay mo sa akin yung susi. Bigla akong natauhan eh. Bigla akong, parang ang saya ko. Nasabi ko, buti na lang talaga dumating tong tao na to. Kasi kung hindi, lalangoy na naman ako sa kasalanan. Masasama na naman ako dito sa mga ginagawa ng mga tao na to. So nung tinakpan na, pinadlock, binigay ko ang susi. So wala na silang nagawa. Yung supervisor namin dito sa head office, pati yung mga bodigero doon, wala na silang nagawa. Kasi marami maghati-hati eh. Kasi alam mo naman, pagka ganyang sitwasyon, pagka ganyang mga gawain, hindi lang isa talagang nagpapatakbo niyan. Hindi lang ako. Pero pag nahuli ako, kita mo sa flood control, ang nahuhuli itong mga nakikita nila na ito yung gumawa. Kasi silang gumawa eh. Pero hindi nila nakikita kung sino talaga yung mga nasa likod niyan na dapat yun ang tukuyin. Kasi kung hindi dahil sa mga yon, hindi tatakbo yung ganyang korupsyon na yan. Kaya sabi ko, ang hirap pag nakipag ka sa mundo, transaction, or sumama ka talaga. Kaya sabi ng Panginoon, ang sino man na kay Kristo na, ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dati, pawang bago na. Hindi ka na nakikiayon sa mundo sa takbo ng mundong ito. Kasi nga, ang hirap. Pagka nabisto yung ginagawa mo, siyempre masama yan eh. Tapos Kristiyano ka, ano sasabihin ng tao? Di ba yan? Yan na? Di ba? Di ba Kristiyano yan, natatawanan ka ngayon? Nakakatawa yung buhay mo. O anong testimony ng buhay mo? Di ba? Ang pangit. Imbis na tayo yung maging ilaw, tayo pa yung nagiging sanhi ng kadiliman na nagpapadilim na mas lalong gumawa ng masama. Okay. Laging handa. Ano man ang mangyari, ano man ang dumating, mga sakuna man yan, no? Minsan sa amin, pag may bagyo, yung nanay ko, aligaga. Walang Kristo sa puso eh. Walang pananampalataya. Naninervyos siya. Alam mo pag ang tao pag may nervyos, kalampag lang ng bubong, nanginginig na. Sabi, nilipad na ba yung bubong natin? Kasi nung bata kami, meron siyang phobia eh. Halos lang ako for 4 months. Nag-evacuate kami dun sa pinsan namin. Kaya lang, yung bahay ng pinsan namin, inangat din yung bubong, buo. Di ba nakaganon yon? Inangat, buo, tinanggal, tas binagsak. Di kami na lahat na nasa loob, basang-basa.
ang ginawa ng mga lalaki, ng mga malalaki na, mga tatay, hinanap yung bubong kung saan binagsak. May mga flashlight. Nung nakita, malapit lang naman, takbuhan doon. Pero mga basa na yung tao. Lahat kami basa na. So pumasok kami doon hanggang magdamag. Hanggang ilang oras yun. Siguro sabihin natin 8 to 10 hours. Yung lolo nga namin, sabi na daw ng lolo namin, mamamatay na yata ako. Kasi wala na siyang maramdaman eh. Sa lamig. Wala na siyang maramdaman. Humihinga na lang siya. Pero yung mga kamay niya, mga paa niya, wala na. Kaya doon nagkaroon ng phobia, ng nervous yung nanay ko. Kaya pag may bagyo sa amin, parang aligaga siya. Hindi niya alam kung anong gagawin. Sabi ko, maayos naman yung bubong namin. Yero naman yung bubong. Tapos, mga kahoy yung nakita ng asawa ko, hindi naman ililipad ng ano yun eh. Hindi naman ililipad ng hangin yun eh. Pero siya, nandun talaga yung nervous ng, minsan pinapagalitan ko eh. Ano ka ba? Kasi, nanginginig na yung buong katawan eh. Tapos maya, kakalma na siya. So yon, even sa atin, sa ating buhay, no, bilang mananampalataya, always prepare. Pagka lumapit yung kapatid mo, kapatiran mo, maungutang, dapat handa ka. Dapat handa ka. Sabi ko nga, nung wala na kayong pambayad, saan kayo tayo lalapit? Sabi ko, saan kaya tayo manghihiram? Iniisip ko yung kapatid ko na nasa Pampanga. Pero sabi ko, wag muna. Ako lang muna. Pagka hindi na kaya, saka na ako magpapatulong sa kanya. So yun, always prepare ano man ang maging sitwasyon ng ating buhay. Pang-apat, para tayo manatili sa ating pananampalataya is magpakatatag. Sabi sa verse 9, huwag kayong matakot sa Kanya. Saan? Sa dyablo. At magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatiran sa buong daigdig. So hindi lang tayo nakakaranas. Isipin mo, parang ako lang yata pinagkaitan ng Diyos. Bakit sa akin na lang napunta ang mga bagay na ito? Alam mo, nung hindi ako mananampalataya, ang dami kong tanong. Ang dumating sa time na question ko yung Diyos dahil sa nangyari namatay yung bunso namin, namatay yung panganay namin. Kasi dapat 5 kami. So, una namatay yung bunso. Ano ako noon? Parang grade 4. And then, pagdating naman ng first year high school ako, namatay na naman yung panganay namin. So, dumating talaga sa point na yun, na question ko ang Panginoon. Na bakit kami lang yung nangyayari yung mga bagay na ito. Pwede naman sa iba na mas masama pa sa amin. May mga magnanakaw naman dyan, di ba? Na dapat nang mamatay. Pero bakit yung kapatid ko pa? Di ba? Minsan dumating sa buhay ko na gano'n, na question ko talagang Panginoon. Kasi wala akong pananampalataya. Wala yung salita ng Panginoon sa akin. And then, dapat sa ating mga mananampalataya, huwag kang matakot. Ano man ang sitwasyon na dumating sa ating buhay. Okay? Bagkus magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Panghawakan natin yung ating kaligtasan. Na someday, napakasarap ng merong kang pag-asa na ano man ang mangyari. Kasi nung hindi ako mananampalataya, alam niyo po, share ko, pag nakakita ko ng inililibing, yung karo, ilang araw ko nang iniisip yan. Na darating ang araw, ako rin ang igaganon. Saan kaya ako pupunta, sabi ko? Pag namatay kaya ako? Kasi someday, sabi ko, iniisip ko, ako rin yan eh, nakahiga din ako dyan. Tapos, dadalhin nila ako sa simenteryo, ililibing. Saan kaya ako pupunta? Ginaganyan ko yung isip ko. Diba? But, ngayon, na meron akong pananampalataya, I'm happy. Meron akong joy, meron akong pag-asa na hindi lang pala, akala ko dati, pag namatay ako, babalik na naman ako sa bata eh. Kasi wala akong alam, di ba? Hindi naman kami tinuturuan eh. Akala ko pag namatay daw, pagkatapos mong mamatay, baka
ipis ka na naman. Daga ka na naman. Di ba? But no, nakita natin sa salita ng Panginoon na after ng buhay na ito, haharap tayo sa Diyos. Okay? So sa pagharap natin sa Panginoon, meron tayong pag-asa. Meron tayong kaligtasan na ino-offer ng Panginoon. So hindi tayo mapupunta sa kawalan. Wala na sa isip ko yung dati na pag namatay ako, saan kaya ako pupunta? Na pag namatay kaya ako, babalik kaya ako sa pagkabata na naman, tapos tatanda na naman. Yun parang yung nangisip ko nung bata ako eh. Kaya nung mga time na yun, pag nakakita ko ng kabaong na karo na nililibing, sabi ko, dati yung araw, ako rin yung isasakay dyan eh. So yung may takot na halo, lahat, naglalaro sa isip mo lahat. But salamat ako sa Panginoon dahil binigyan ako ng pananampalataya. Diba? Meron akong pag-asa na someday, ano man ang mangyari, is meron akong patutunguhan na hindi dito nagtatapos ang aking pagpapagal pagkos meron akong pag-asa nakakamtan. Di kagaya ni Eli Soriano, yung testimony niya. Mabait naman, siguro, mahabag naman sa akin ang Diyos. Naglingkod naman ako sa Kanya. Sinunod ko naman yung ipinagawa niya. Nakita niyo yon? Yung video niya na nakakalungkot, no? Na sa tagal mo, naglingkod sa Panginoon, tapos sasabihin mo lang ganun, baka maawa sa akin ng Diyos, kuhain niya ako. Wow! Kaya yung member niya, nung sinabi ko na, anong purpose ng pagkamatay ni Kristo? Para saan ba yun? Para wala lang? Joke-jokean lang? No, may purpose yun. Sabi ko, hindi ba tinuro sa inyo yung purpose nun? Kung bakit namatay si Kristo? Kasi sabi niya sa akin, kung ngayon pa lang sinasabi mo na sa langit ka pupunta, kahangalan. Sabi ko, bakit kahangalan? Sinasabi ng Biblia yun. Ibig mo sabihin, sinungaling yung Biblia? Nandoon sa Bible. John 3:16, napakalinaw. For God so loved the world. Anong ibig sabihin nun? Ibinigay niya si Kristo para wala lang. Tapos sasabihin ng kanilang leader, gumawa naman ako sa kanya, naglingkod naman ako, ang lahat naman ng buhay ko ibinigay ko, may awa naman ang Diyos sa akin, kuhain niya ako. Wow. Ibig sabihin, sa lahat ng ginagawa niya, hindi pa siya sigurado kung saan siya pupunta. Pasalamat tayo. Dahil, ito yung ating natutunan. Hindi si pastor na nagsabi na ito yung kaligtasan. Hindi si Pastor Ronnie, hindi si Pastor Miguel. Bagkus ito ng katotohanan na masasabi natin na is true na meron kaming pag-asa. Kasi sila wala. Nagpapagal ka para saan? Para maawa ang Diyos sa'yo? Para kuhain ka? Iligtas ka? Sabi ko sa kanya, matagal na tayong niligtas ng Panginoon. 2,000 years ago, ibinigay na ang kanyang bugtong na anak. Nasa sayo na lang. Nasa sa atin na lang kung tatanggapin mo siya, kung mananampalataya ka sa Kanya. Kung kikilalanin mo yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Diba? Kung salamat tayo dahil natutunan natin yung katotohanan, nakita natin na hindi tayo bulag. Hindi na tayo bulag, nakita na natin. But bilang mananampalataya, hindi doon nagtatapos yung ating buhay dito sa mundo. So meron pa tayong dapat gawin. Ito yung manatili. So paano tayo makapanatili? Review ko lang. Una, pasakop ka kay Kristo. Huwag kang pasakop sa asawa mo. Pasakop ka kay Kristo. Okay? Number 2, pagkatiwala mong lahat sa Kanya. Tapos lagi kang handa and magpakatatag sa ating pananampalataya. Minsan sa ating buhay, hindi natin nasusunod ang gusto ng Diyos. Aminado tayo. Aminado ako. Minsan, nagkakamali. But,
huwag tayong manatili doon. Magpatuloy tayo sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Marahil yung iba sa atin is nakakalimutan or something na dala ng pangailangan or dala ng tukso sa mga bata, dala ng kapusukan. But always paalala ng Panginoon kanyang salita. Mas nauna natin gamitin ang kalakasan kaysa sa kanyang kapangyarihan ng Diyos. Naranasan nyo ba yon? Minsan pag malakas tayo, nakakalimutan natin ang Diyos. Noong time, masakit yung tagiliran ko, Lord, kailan mo Lord, kailan mo pa gagalingin to? Kailangan ko nang magbiyahe. Di ba? Makapangyarihan ng Diyos kaysa sa atin. Kaya, huwag tayong manangan sa ating kalakasan. Bigay lang niya ng Diyos sa atin. Ang lahat ng source ay galing sa Kanya. Mas nagtitiwala tayo sa sanlibutan kaysa magtiwala sa Diyos. Yun nga sinasabi ko. Mas makapangyarihan ang Bombay kaysa sa Diyos. Kasi pag lumapit ka daw sa Bombay, pera na. sa Panginoon, pray ka, Lord, may babayaran ako bukas. Di ba? Pero nananalangin ka, hindi mo alam. Parang naniniwala ka na hindi. Pero pag sa Bombay ka daw, automatic, pira. So yun, medyo napahaba na tayo. Salamat sa reminders. Nawa gamitin natin sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Let's pray. Panginoon, salamat sa iyong salita. Salamat sa iyong knowledge and wisdom. Salamat, Panginoon. Patuloy mo kaming i-remind, patuloy mo kaming ingatan sa aming mga buhay. Makita namin na dapat kami magtiwala at magpasakop sa iyo, Panginoon. At hindi lang sa mga bagay na ito, bagkus ang bawat isa ay magtulungan upang sa ikakalago ng aspeto ng aming spiritual na buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo namin tinatagubilan lahat ng bagay ito. In Jesus' name we pray. Amen. Aray ko. Di na naman natiklop.